Basahin po natin hanggang 1 to 14. Genesis chapter 22, 1 to 14. Verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Si Abraham ay maagang bumangon at hinihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay tumingin si Abraham at kanyang natanaw ang lugar na iyon sa malayo. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang tauhan, maghintay kayo rito at ng asno, at ako at ang bata ay pupunta roon upang kami ay sumamba. Babalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at ipinasan kay Isaac na kanyang anak. Dinala niya sa kanyang kamay ang apoy at ang patalim at sila'y umalis na magkasama. Nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, Ama ko, at kanyang sinabi, narito ako anak. Sinabi niya, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin? Kaya't sinabi ni Abraham, anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin. At sila'y umalis na magkasama. At sila'y dumating sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nagtayo roon si Abraham ng isang dambana, iniayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng kahoy na nasa ibabaw ng dambana. Iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang patalim upang patayin ang kanyang anak. Ngunit tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya'y sinabi, huwag mong sasaktan ang bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Kaya tumingin si Abraham at nakita niya ang isang tupang lalaki sa likuran niya na ang mga sungay ay sumabit sa mga tinik. Lumapit si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inialay na handog na susunugin kapalit ng kanyang anak. Kaya tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na Yahweh Yireh. The Lord will provide. Yun po ang ibig sabihin ng Jehovah Jireh. Kaya sinasabi hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon, ito ay ipagkakaloob. Tayo po ay manalangin. Humihingi kami, Panginoon, ng liwanag mula sa iyong Holy Spirit. Hiwalay sa kilos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, walang pakinabang sa amin ang mga salitang aming pag-aaralan ngayong umaga. Ito ang pinakakailangan namin, Panginoon, ang marinig at maranasan namin ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya, ang iyong awa na ipinakita mo sa pamamagitan ng krus ng aming Panginoong Yesus. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maranasan namin ang iyong pag-ibig. Ma-edify ang aming pananampalataya, ma-shape ang aming mga puso, Panginoon, sa wangis ng aming Panginoong Yesus. At maudyukan ang aming mga puso na sumamba sa iyong pangalan.
Lahat ng ito italangin po namin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Inutusan ng Panginoon si Abraham na ialay ang kanyang kaisa-isang anak bilang handog na susunugin. Mula sa pananaw ng Diyos, nakita natin na ito ay isang pagsubok ng Panginoon sa Kanya na ang layunin ay para i-display ng Panginoon ang matagal na tinrabaho niya sa buhay ni Abraham. Na si Abraham ngayon ay dumating sa punto na kaya niyang ibigay ang lahat, kaya niyang ialay ang lahat sa Panginoon, kasama na ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Ganito ang layunin ng Panginoon sa bawat pagsubok na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Ang ipakita ang tunay na kalagayan ng ating mga puso. Ipakita ang ating immaturity, ang mga maraming nakatagong kasalanan sa ating mga puso. At nakikita natin ang mga iyan sa kung papaano tayo tumutugon sa bawat pagsubok na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Na ang layunin ng Panginoon ay para i-mortify natin, patayin natin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagtingin natin sa krus ng ating Panginoong Yesus. At ito ay magdudulot ng maturity, ng spiritual growth sa atin. At hanggang sa marating natin ang peak ng ating pananampalataya kamukha ni Abraham. Sa James chapter 2, verses 21 and 22, hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kanyang inihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at ang pananampalataya ay nagiging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Ang sinasabi dito ni James, ginamit niya ang pag-aalay, pagsunod ni Abraham sa pinakamahirap na utos ng Panginoon sa kanya upang ipakita na ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pagsunod ng mabuting gawa. Sa panahon ngayon na masyadong madali ang magpahayag ng pananampalataya, marami ang posible na nagpapahayag ng pananampalataya, ngunit walang bungang mabuting gawa. Ang ibig sabihin, patay ang kanilang pananampalataya. Kahit sa loob po ng ating iglesia na sinasala na natin ang mga aplikante, meron pa ring makakalusot na nagpapahayag ng pananampalataya ngunit walang kasamang mabuting gawa. Kaya naman, ang isang importanteng bagay na kailangan nating palagiang i-check ang buhay natin. Kung tayo ba ay tunay na nasa pananampalataya, especially tayong mga members ng church na ito. Base ba sa general direction ng ating buhay, nakikita ba ang pag-ibig at pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon? Na sa kabila ng maraming pagkakataon na tayo ay nadadapa, nagkakasala, nagpi-fail, pero nagpapatuloy pa rin tayo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, at ito ang general direction, general tenor ng ating buhay. Sinasabi sa atin, kamukha ni Abraham, may bungang mabuting gawa ang ating pananampalataya na sinasabi sa atin, buhay ang ating pananampalataya. O nakikita sa iyong buhay na pahirapan ang pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon. Kapag comfortable ka lang at hindi nagre-require ng sacrifice ang pagsunod, doon ka lang interesado.
Pero most of the time, wala naman talagang pagkakaiba ang iyong buhay sa buhay ng mga hindi mananampalataya. Ang sinasabi sa iyo ay malamang patay ang iyong pananampalataya. Ang ibig sabihin, hindi ka tunay na mananampalataya. Posibleng member ka ng iglesyang ito, pero kung walang bungang mabuting gawa, ang iyong pananampalataya ay patay. Kaya ang kailangan mong gawin ay manampalataya ka ng tunay sa ating Panginoong Yesus upang magkaroon ka ng tunay na kaligtasan. At ito ang isang bunga ng pagsunod ni Abraham sa utos ng Panginoon na napatunayan ng kanyang pananampalataya ay tunay. Nagkaroon siya ng assurance sa kanyang kaligtasan. Malinaw na makikita natin kay Abraham ang tunay na pananampalataya na nagbubunga ng pagsunod sa mga utos ng Panginoon. Nanampalataya si Abraham na matapat ang Panginoon, na kanyang tutuparin ang pangako niya na sa pamamagitan ng lahi ni Isaac manggagaling ang tagapagligtas. At ito po ang ating Panginoong Yesus. At naniwala rin si Abraham na kayang buhayin muli ng Panginoon si Isaac kung patayin man niya ito. Kaya naman sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, sumunod si Abraham. Inialay niya bilang handog na susunugin ang kanyang kaisa-isang anak. Sa ating pagpapatuloy, malinaw na hindi lamang resurrection ang naiisip ni Abraham, kundi pati ang pagbabayad kasalanan ay iniisip o nasa isip din ni Abraham. Nakakapagtaka na inutusan ng Panginoon si Abraham na ialay si Isaac bilang handog na susunugin. Ito ay alay para sa kapatawaran ng kasalanan. Sa 3 araw na paglalakbay ni Abraham, iniisip niya marahil kung ano ang ibig sabihin ng utos ng Panginoon. Posible naisip niya na siya isang makasalanan na nangangailangan ng alay na pantubos. Pero ang tanong sa isip ni Abraham, bakit si Isaac ang iniutos ng Panginoon na ialay, na maging kahalili niya? Kaya naman pansinin po ninyo sa pag-uusap ng mag-ama, nung nagtanong si Isaac sa kanyang ama habang papaakyat sa bundok, narito ang apoy at kahoy, ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin? Sa verse 8, ito ang sagot ni Abraham. Kaya't sinabi ni Abraham, anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin. Nung nasa bundok na ang mag-ama at inihanda na ni Abraham ang altar, nakahiga na si Isaac at papatayin na lamang ni Abraham, bigla siyang pinigilan ng anghel ng Panginoon at nagbigay ng kahaliling tupa ang Panginoon na siyang iaalay. Sa saya at pasasalamat ni Abraham, tinawag niya ang lugar na iyon na Jehovah Jireh. Ang ibig sabihin po, the Lord will provide. Ito ay isang future tense. Kung ang simpleng tinutukoy po ni Abraham ay ang pagkakaloob ng Panginoon ng kahaliling tupa upang hindi na niya kailangang patayin ang kanyang anak na si Isaac, dapat ang sinabi niya, the Lord has provided. Nasa past tense. Nagkaloob na ang Panginoon. Pero ang sabi niya ay magkakaloob pa lang ang Panginoon. Na ang ibig sabihin po, nakikita ni Abraham na ang Panginoon ay magkakaloob ng tunay na alay na susunugin para sa kasalanan hindi lamang ni Abraham,
kundi ng lahat ng mga binhi na manggagaling kay Isaac. Makikita natin ngayon na ang utos ng Panginoon kay Abraham na ialay niya ang kanyang kaisa-isang anak na handog na susunugin ay plano pala ng Panginoon na gamitin upang bigyan ng picture si Abraham kung ano ang gagawin ng Diyos Ama, na iaalay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Yesus, bilang alay na pantubos, na sino mang manampalataya sa ating Panginoong Yesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang susunod na tanong sa atin, saan galing ni Abraham ang idea na ang Panginoon ay magkakaloob ng korderong handog na susunugin? Saan niya galing ang ganitong kaisipan? Sa unang chapters ng Genesis, pagkatapos mahulog sa kasalanan ni Adam at Eve dahil sinuway nila ang utos ng Panginoon na pwede nilang kainin ang lahat ng bunga ng halaman sa garden maliban sa bunga ng halaman ng pagkakilala ng mabuti at masama, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon ay tiyak na mamamatay ka. Tinukso ni Satan si Eve, at si Eve naman, tinignan niya ng may pagnanasa ang bunga ng halaman na ipinagbabawal ng Panginoon at kinain niya ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na si Adan at kumain din si Adan. Agad-agad nilang naranasan ang bunga ng kanilang kasalanan. Imbes na sila po ay lumapit sa Panginoon nung sila ay tinawag, sila po ay nagtago sa mga halaman at tinakpan ng sarili ng dahon ng puno ng igos. Nakaranas sila ng spiritual death. Pero ang tanong, bakit hindi rin namatay ang kanilang physical na katawan? Ganito po ang sagot. Sa Genesis chapter 3 verse 21, at iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Inosenteng hayop ang pinatay, posible mga tupa, para damitan sina Adan at ang kanyang asawa. Sabi ng Panginoon sa kanila na sila'y mamamatay kapag sila ay nagkasala. Nagkasala sila, pero ang kahaliling hayop ang namatay para sa kanilang lugar. Posible na unawaan ito ni Adan at Eve, o kaya naman inexplain ito ng Panginoon sa kanila, na ililipat ng Panginoon ang kanilang kasalanan sa iba na mamamatay para sa kanilang lugar, at dadamitan sila ng katwiran na galing sa kabanalan ng kahaliling pinili ng Diyos. Sa Exodus naman, kung saan ang bayan ng Panginoon ay pinalaya mula sa pagkaalipin sa Egypt, sa huling salot na nagpabagsak sa kapangyarihan ni Pharaoh, ang pagpatay sa lahat ng panganay sa lupain ng Egypt. Pero ang lahat ng panganay ng bayan ng Israel ay mabubuhay, hindi mamamatay. Ano ang pagkakaiba? Parehas namang makasalanan ang mga Egyptians at ang mga Israelites. Ang pagkakaiba ay ang dugo ng tupa na ipapahid ng bayan ng Israel sa kanilang amba. Ang bawat pamilya ay inutusan na kailangan kumuha ng tupa at dalhin sa kanilang bahay sa loob po ng 5 araw.
at magiging parte ng kanilang pamilya. Sa ikalimang gabi ay papatayin ang tupa, kakainin at ang dugo nito ay papahid sa amba ng kanilang pintuan. Kapag ang angel of death ay dadaan at makita ang dugo sa kanilang pintuan, lalagpasan sila. Yun po ang Passover. Hindi mamamatay ang kanilang panganay na anak. Ang mga Israelites din noon ay siguradong nag-iisip na ang dugo ng tupa ay hindi sapat para pambayad sa kanilang kasalanan. Kaya ang tanong nila ay, nasaan ang korderong handog? Siguradong sasagot si Abraham kung nandoon siya, ang sasabihin niya, magkakaloob ang Panginoon. Sa tamang panahon ng Panginoon, dumating na ang kordero ng Panginoon. Si John the Baptist, ang pinakahuling propeta sa Old Testament, ang may pribilehiyo na makilala at ituro ang tunay na kordero ng Panginoon. Binautismuhan ni John ang Panginoong Yesus at nasaksihan niya ang confirmation ng Panginoon na si Jesus nga ang pangakong binhi na hinihintay nila. Nakita ni John na bumaba ang Holy Spirit kamukha ng isang kalapati sa ating Panginoong Yesus. At may narinig siyang isang boses mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako lubos na nalulugod. Posible na naalala ni John ang utos ng Panginoon kay Abraham na ialay ang kanyang anak, kaisa-isang anak na si Isaac na kanyang mahal. Kaya naman nung nakita niya ang Panginoong Yesus sa John chapter 1 verse 29, ang sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa wakas, dumating din ang inihintay na pag-asa ni Adan, ni Abraham, at ng buong Old Testament. Sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, ang nag-iisang anak at pinakamamahal na anak ng Diyos, Ama, ay iaalay bilang pantubos sa kasalanan ng mga taong mananampalataya sa Kanya. Tatlong importanteng katangian ng alay na pantubos na tinutukoy ni Abraham patungkol sa kordero ng Diyos. Una, makikita po natin ang sentralidad ng sacrificial death ng Panginoong Jesus bilang kordero ng Diyos Ama. Ito ang pinaka-importanting mensahe po ng Biblia. Ito rin ang importanteng mensahe na makikita natin sa buhay ni Abraham. Kung papansinin po natin, ibinigay ang picture na ito sa panahon na si Abraham po ay nasa tuktok ng kanyang pananampalataya, na inutusan siya ng Panginoon na ialay ang kanyang kaisa-isang anak, ang si Isaac, bilang picture kung ano ang gagawin ng Diyos Ama na ipapadala niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Yesus, para sa kaligtasan ng mga makasalanan na mananampalataya sa Kanya. Pinaka-importanting mensahe na ipinakita ng Panginoon nung nasa tuktok ng pananampalataya si Abraham. Marami tayong matututunan sa buhay pananampalataya ni Abraham, sa maraming ups and downs ng kanyang buhay. Pero wag nating kakalimutan na ang lahat ng kanyang mabubuting gawa, lahat ng kanyang pagsunod ay bunga lamang ng pagpapatawad ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya niya sa ipinangakong kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan.
Ito ang pinaka-sentrong mensahe ng buhay ni Abraham. Ito rin ang pinaka-sentrong mensahe ng buhay natin, tayong mga mananampalataya. Ito ang pinaka-importanting mensahe ng Biblia, na ang Diyos ay nagkaloob ng kordero na siyang tutubos sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan, at siya ang ating Panginoong Yesus. Maging maingat po tayo na baka ang maibigay nating impression sa mga unbelievers na para bang ang pagkakaiba natin sa kanila ay mataas ang ating moral, na tayo ay sumusunod at hindi sila sumusunod, na tayo ay mabuti at sila ay hindi mabuti. Mali po. May tamang lugar ang pagsunod bilang bunga ng ating pananampalataya sa buhay nating mga Kristiyano. Pero unang-una, primarily, ang pagkakaiba natin sa mga unbelievers ay ang katotohanan na nanampalataya tayo sa Panginoong Yesus, na siyang kordero ng Diyos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaparehas lang natin makasalanan ang mga hindi mananampalataya. Ang pagkakaiba lang, pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kordero ng Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Kaya naman mahalaga sa ating mga Kristiyano na ipinapahayag natin ang mabuting balita at ipinapakita natin sa ating buhay bilang bunga ang pagbabago na bunga ng ating pananampalataya kay Jesus. Upang maiwasan po nating ma-distort ang message ng gospel, na para bang tinatalikuran natin ang mabuting balita. Kung hindi tayo nagsasalita patungkol sa mabuting balita at nakikita lang sa atin ang pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, nakikita sa atin ang pagbabago, parang sinasabi natin sa kanila na ang relihiyon natin ay relihiyon ng pagsunod, pagiging mabuti, at hindi yan ang katotohanan. Kung basta lang tayo nagsasalita at hindi naman nakabackup ng buhay na binago ng Panginoon, walang power ang ating sinasabi. Kaya naman, napaka-importante na magsama sa buhay nating mga Kristiyano ang pagpapahayag ng mabuting balita, at the same time, ang ating pagpapahayag ay nakabackup ng buhay na binago ng Panginoon. Sa ganong situation, sinasabi natin sa mga unbelievers na tayo ay nanampalataya kay Jesus, kaya pinatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. At ang patunay na tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan ay ang pagbabago na makikita sa ating mga buhay. Kailangan din tayong maging mapagpasalamat sa mas malinaw na katuruan patungkol sa persona at gawa ng Panginoong Yesus na meron tayo ngayon, tayong mga mananampalataya, dahil meron tayong Old and New Testament. Sa Lucas chapter 7 verse 28, ang Panginoong Yesus ang nagsabi nito, "Sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak na mga babae ay walang higit na dakila kay Juan, John the Baptist. Subalit ang pinakamaliit sa kaharian ng Diyos ay higit na dakila kaysa kanya." Si John the Baptist, sa kabila ng kanyang kadakilaan, humility, boldness, at importanteng ministry na paghahanda sa pagdating ng Panginoong Yesus, sinasabi ng Panginoong Yesus sa atin na ang Kristiyano
pagkatapos ng death and resurrection ng Panginoong Yesus. Ang isang mananampalataya pagkatapos na nag-resurrect ang ating Panginoong Yesus, gaano man ka-immature, gaano man kahina ang kanyang pananampalataya, ay higit ang liwanag na meron siya kumpara sa kaalaman na meron si John the Baptist. Si John the Baptist, hindi niya nakita ang kamatayan, muling pagkabuhay at pag-akyat ng Panginoong Yesus sa langit. Si Abraham, matapos na pigilan ng anghel ng Panginoon na patayin ang kanyang anak dahil nagkaloob ang Panginoon ng kahaliling tupa, imagine na lang natin kung gaano kasaya si Abraham at si Isaac. Sa pagpapalang ito na nagkaloob ang Panginoon ng kahaliling tupa. Kaya nga tinawag nila ang lugar na iyon na ang Panginoon ay magkakaloob. Lubos ang kanilang kasiyahan na nakikita nila yung picture na kung ano ang gagawin ng Diyos. Pero ito ay nagdulot ng malaking kasiyahan sa kanila. Nakikita lang nila ang picture ng gospel, ang shadow ng gospel. Pero ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa kanila. Makikita natin ngayon ang malaking problema sa atin. Sa ating mga Kristiyano ngayon na kompleto at malinaw ang ating nakikita patungkol sa kaligtasan na nakamit ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Yesus, para sa atin na makasalanan. Kung saan malinaw nating makikita na ipinagkaloob ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak, ang ating Panginoong Yesus, upang ang ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus bilang ating kahalili, ay inako niya ang puot ng Diyos sa ating mga kasalanan. Upang tayong mga makasalanan sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ituring tayong ganap, ariing tayong ganap ng Diyos. Nakikita at nababasa natin ng malinaw ang pag-ibig, ang biyaya, ang awa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Pero hindi ito nagdudulot ng kasiyahan, excitement o gratitude sa ating mga puso. Si J.C. Ryle lang nagsabi, ang sobrang familiarity natin sa mensahe ng mabuting balita ay ginagawa tayong bulag sa extent ng pribilehiyo, sa extent ng liwanag na meron tayong mga mananampalataya sa panahon ng New Testament. Isang bagay na sinasabi sa atin, na tuwing nakikinig at nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, gawin po natin ng merong pananalangin ng Holy Spirit ay kumilos sa ating mga puso upang kapag naririnig natin at nababasa natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, ay maudyukan ang ating mga puso na magpasalamat, na mag-worship sa Diyos, sa Kanyang biyaya, sa Kanyang pag-ibig sa atin, na ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak para sa atin na makasalanan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kung naririnig natin ang mabuting balita, naririnig natin ang pag-ibig ng Diyos, ang Kanyang biyaya, at wala itong epekto sa ating mga puso, ang ibig sabihin malaki ang ating problema. Ang ibig sabihin, hindi po tayo nag-grow. Ang ibig sabihin, nagdi-decline ang ating pananampalataya. Alam niyo po ba, kahit kailan hindi tayo masishape, mag-grow sa wangis
ng ating Panginoong Yesus kapag naririnig natin ang mga kautusan, kapag sumusunod tayo sa mga kautusan. Hindi po. Ang pwede lang gawin nito ay gawin tayong mga Pariseo. Ang nagsishape sa atin ay kapag nakikita natin ang mabuting balita, ang pag-ibig, ang biyaya, ang mercy ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. At kapag tumutugon ang ating puso ng merong pagpapasalamat at pagsamba, yun ang time na sinishape ng Panginoon ang ating mga puso. Yun ang time na binabago ng Panginoon ang ating mga puso. So ang ibig sabihin, kapag hindi tayo tumutugon every time na nakikita natin o naririnig natin ang pag-ibig ng Panginoon, nagdi-decline tayo sa ating pananampalataya. Merong malaking problema. So, pangalawang katangian ng kordero ng Diyos ay ang prinsipyo ng substitution. Habang paakyat sa bundok, si Isaac, nakarga sa kanyang likod ang mga kahoy. Masisilip natin sa kanya ang ating Panginoong Yesus na isang willing son. Makikita natin sa kanya ang willing obedience nito. Nang sila ay makarating sa bundok, nagtayo roon si Abraham ng isang dambana. Iniayos ang kahoy at tinalian si Isaac ng kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng kahoy na nasa ibabaw ng dambana. Sa tagpong ito, si Isaac ay isang teenager na. Posible, nasa 18 years old pataas. At si Abraham po, mahigit 110 years old na. Ibig sabihin po, mas malakas physically si Isaac kesa kay Abraham. Kung hindi papayag si Isaac sa gusto ni Abraham, walang magagawa si Abraham. So masisilip natin ngayon na willing na sumusunod si Isaac sa sinasabi ng kanyang ama. Makikita natin na ang pananampalataya ni Abraham ay naipasa niya sa kanyang anak na si Isaac. Naturuan at na-train ni Abraham ang kanyang anak sa kanyang pananampalataya. Mabilis po na challenge sa atin, sa ating mga magulang, especially sa ating mga ama. Turuan at i-train natin ang ating mga anak na maipapasa natin ang ating pananampalataya sa kanila. Kamukha ng makikita natin kay Abraham at kay Isaac. Ang mabisang instrumento na ginagamit ng Panginoon ay ang family worship, na tinuturuan natin ang ating mga anak sa salita ng Panginoon. Makikita natin ang ating Panginoong Yesus sa willingness ni Isaac na i-offer ang kanyang sarili sa dambana. Sa Isaiah 53, verse 7, ito ay propesiya ni Isaiah patungkol sa ating Panginoong Yesus. Siya'y inapi at siya'y sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Hindi siya nagreklamo, ang ating Panginoong Yesus. Gaya ng kordero na dinadala sa katayan, at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Hindi nagreklamo, willing na ibinigay ng ating Panginoong Yesus ang kanyang sarili bilang handog na susunugin sa krus. At yan ang picture na makikita natin kay Isaac. Nang papatayin na ni Abraham si Isaac, bigla siyang pinigilan ng anghel at nagbigay ng kapalit ang Panginoon na isang tupa. At ang kapalit na tupa ay siyang inialay na susunugin. Ang tanong sa atin, noong pinigilan ng Panginoon si Abraham na alay ang anak ni Isaac, na si Isaac,
Bakit hindi na lang itinigil ang lahat? Huwag na lang silang mag-alay. Bakit nagbigay pa ng kapalit na tupa? Upang iligtas ng Panginoon ang taong makasalanan, kailangan merong qualified na umako ng puot ng Diyos sa kasalanan. Hindi pwedeng iatras ng Panginoon ang pagpaparusa sa kasalanan. Ang tanong lang sa atin ay sino ang kakarga nito? Kung ikaw na isang hindi mananampalataya, kung hindi ka mananampalataya kay Jesus, ikaw ang kakarga ng kabayaran ng lahat ng iyong kasalanan. Ikaw ay pupunta sa impyerno. Pero nagbigay ng kahalili ang Diyos Ama, ang Panginoong Jesus, na siyang kumarga ng kasalanan mo kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Hindi pwedeng iatras ang pagpaparusa sa kasalanan. Kailangang magpadala ng kahalili ang Panginoon kung gusto niyang iligtas ang taong makasalanan. At ang Panginoong Jesus lamang ang tanging qualified na mamatay para sa lugar ng taong makasalanan. Diyos na nagkatawang tao upang tao ang magbayad ng kasalanan. At siya ay Diyos din upang maging acceptable sa Diyos ang kanyang pag-aalay para sa lugar natin na makasalanan. Kinuha ng Panginoong Yesus ang lugar natin na makasalanan, kaya namatay siya sa krus bilang kahalili para bayaran ang kasalanan ng taong makasalanan. Siya rin ang sumunod ng perfect sa mga kautusan ng Diyos para sa ating lugar bilang kahalili. Kaya inari tayong ganap ng Diyos, tayong mga nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Ang ating Panginoong Yesus ang ating naging kahalili. Ito ang prinsipyo ng substitution. Sa Roma chapter 12 verse 1, kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan sa isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Bilang tugon, sinasabi ni Apostol Pablo, bilang tugon natin sa pag-aalay ng ating Panginoong Yesus ng kanyang sarili sa krus bilang ating kahalili, ang sabi niya ngayon, ialay natin ang ating buong sarili sa Panginoon, sa paglakad natin sa kabanalan, sa paglilingkod natin sa kanyang gawain. Kung ang Panginoong Yesus, inako niya ang lugar natin na makasalanan hanggang sa krus, na walang reklamo, at ginawa niya ito willingly para sa ating kaligtasan, bakit kapag sumusunod po tayo at tayo ay naglilingkod, palaging merong reklamo? Kung susunod man tayo, sinisigurado natin na may limit ang ating pagsunod. Hindi dapat tayo darating sa punto na mahihirapan tayo, na masasaktan tayo, na magsasacrifice tayo. Ang ibig sabihin, hindi po natin naunawaan, hindi natin nararanasan ang ginawang sacrifice ni Jesus sa krus para sa atin na makasalanan bilang ating kahalili. Ang ating pag-aalay ng buhay para sa Panginoon ay directly connected sa ating pangunawa at karanasan sa ginawang pag-aalay buhay ng Panginoong Yesus sa krus para sa ating kaligtasan. Kung hindi po natin naunawaan at hindi natin nararanasan na ang Panginoong Yesus ay inako niya, nung siya'y namatay sa krus, inako niya
ang puot ng Diyos sa ating mga kasalanan upang tayong mga makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag hindi po natin naunawaan ito, makikita po natin yan sa kalidad ng ating pagsunod. Palaging merong limit. Sumusunod tayo kapag comfortable lang tayo. Palagi ang sarili natin ang ating iniisip. Ang sinasabi rin ito sa atin, masusumpungan lang natin ang kalakasan na paglingkuran sacrificially, ialay ang ating buhay sa altar ng Panginoon kung titingin tayo sa krus at manalangin tayo ng Holy Spirit ay gawin niyang totoo sa ating mga puso ang sacrificial grace na ipinakita ng Diyos sa krus para sa atin na makasalanan. Kapag naging totoo yan sa ating mga puso, magiging madali ang maglingkod sacrificially. Magiging pribilehiyo sa atin na i-offer natin ang ating buhay sa Panginoon. Pangatlong katangian, makikita po natin ang graciousness ng Panginoon. Huwag nating isipin na dahil si Jesus ay namatay sa krus bilang kahalili, nating mga makasalanan ay pwede na niyang pilitin ang Diyos Ama na iligtas tayo. Na para bang ang pagdating ni Jesus at ang kanyang kamatayan sa krus ay taliwas sa kalooban ng Ama. Hindi po ganito. Ang sagot ni Abraham sa tanong ni Isaac kung nasaan ang tupa na susunugin, ang sagot ni Abraham ay magkakaloob ang Panginoon. Na ang ibig sabihin po, kamukha ng sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 3 verse 25, ipinagkaloob ng Diyos Ama ang kanyang anak, ang ating Panginoong Yesus, na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ay inako niya ang puot ng Diyos sa kasalanan na dapat tayo ang magbayad sa impyerno sa pangwalang hanggan. Sa Roma chapter 5 verse 8, minahal tayo ng Diyos nang tayo ay makasalanan pa. Ang ibig sabihin po, ang kamatayan ni Jesus sa krus bilang ating kahalili para sa ating kaligtasan ay expression ng pag-ibig ng Diyos para sa atin na makasalanan. So, ang gospel, hindi lamang tayo nililigtas sa ating mga kasalanan, kundi ito po ay primarily ginagamit ng Panginoon para i-display niya, ipakilala niya ang kanyang sarili. Na sa pagbibigay ng Diyos Ama ng kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Yesus na namatay sa krus, sinasabi niya sa atin na siya ay Diyos na mahabagin. Ipinapakita niya sa atin ang kanyang pag-ibig para sa atin na makasalanan. Tayong mga Kristiyano, kung naunawaan po natin ang ating mga sarili, ang isang pumipigil sa atin upang ialay natin ang lahat sa Panginoon ay ang lehitimong concern natin. Deep inside, meron tayong concern na kung ibibigay natin ang lahat sa Panginoon, kung maglilingkod tayo sacrificially sa Panginoon, baka sa dulo pabayaan ako ng Panginoon. Baka hindi makita ng Panginoon ang aking mga pangangailangan at ako ay magdusa. Baka hindi naman talaga ako mahal ng Panginoon. Baka hindi naman concern ang Diyos sa akin. So deep within, meron tayong tanong, mahal ba ako ng Diyos? At yan ang reason kung bakit napakadali para sa atin na iuna ang ating trabaho kaysa sa Panginoon. Bakit? Baka pabayaan ako ng Panginoon. Ito ang reason kung bakit
napakadaling mahalin natin ang mga material na bagay sa mundong ito kasama ang ating salapi ng higit sa Panginoon. Baka kasi boring ang Panginoon. Baka hindi niya ako bigyan ng kasiyahan. Baka pabayaan niya ako. So primarily ngayon, ang malalim na tanong sa ating mga puso, mahal ba ako ng Panginoon? At kapag nasagot yan, magkakaroon tayo ng power na ialay ang ating buhay para sa Panginoon. Isang importanteng lesson sa atin ang naging karanasan ni Abraham. Inutusan siya ng Panginoon. Ang ibinigay na utos ay napakahirap. Napakahirap. Pero makikita natin ang obedience ni Abraham. Hanggang sa dulo, papatayin na lamang niya ang kanyang anak. Pero nakita natin, nag-provide ang Diyos. Nag-provide ng kahalili ang Diyos na isang tupa upang iligtas si Isaac. Na sinasabi sa atin, ito ang message na sinasabi sa atin. Kung tayo ay susunod sa kalooban ng Panginoon, kung tayo ay maglilingkod sa Panginoon, at darating tayo sa punto na tayo ay mangailangan, malagay sa langanin ng ating buhay, ang ating pamilya, ang ating kaligtasan, ito ang assurance na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Magkakaloob ang Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Malinaw na nakikita ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. At willing at able ang Diyos na ipagkaloob ang lahat ng mga ito. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 8, verse 32. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi niya ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay na kailangan natin? Bilang pangwakas, nang nakita ng Panginoon na willing palang ialay ni Abraham ang kanyang kaisa-isang anak kasi papatay na niya. Ganito ang sinabi ng anghel ng Panginoon sa kanya. Dito tayo magwawakas. Ang sabi ng anghel ng Panginoon, ngayon, nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos. Ikaw ay may pag-ibig. Mahal mo talaga ang Diyos. At hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Alam niyo po ba, pwede rin natin gamitin ito at ibalik natin sa Diyos habang tayo ay nakatingin sa krus ng ating Panginoong Yesus. Pwede nating sabihin sa Diyos, ngayon, nalalaman ko na mahal mo ako. At hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Kung maging totoo lang sa atin, maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso, masasagot ang maraming takot natin. Maalis ang maraming reservation natin. At magkakaroon tayo ng kalayaan na ialay natin ang lahat para sa Panginoon. Dahil alam nating mahal tayo ng Panginoon. Kasi ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin na makasalanan. Tayo po ay mag-pray. Nagpapasalamat at nagpupuri kami, Panginoon, sa iyong mga salita na nagpapalinaw sa aming mga puso at kaisipan. Hindi man namin naunawaan, Panginoon, ang aming mga sarili. Masyado kaming ignorante, Panginoon, sa kasamaan, pangangailangan ng aming mga puso. Araw-araw, Panginoon, hindi man namin sinasabi, pero araw-araw sinisigaw ng aming mga puso. Tinatanong namin, tunay mo nga ba kaming mahal, Panginoon?
Hindi kami secured, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kino-question namin, Panginoon, ang iyong goodness, ang iyong love, Panginoon. Tumihingi po kami ng tawad. Ibinigay mo na ang iyong kaisa-isang anak, Panginoon. Ibinigay mo na ang iyong lahat. At kino-question pa rin namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal sa amin. Ganito po karumi, ganito kami kasama, Panginoon. Sa pamamagitan lamang ng liwanag na nanggagaling sa iyong Holy Spirit, Panginoon, i-penetrate mo ang aming mga puso. At iparanas mo sa amin deep within na tunay mo nga kaming mahal dahil ibinigay mo na ang iyong kaisa-isang anak para sa amin na makasalanan. Ito ang inihiling namin bilang isang iglesia na iparanas mo po sa amin, Panginoon, upang magkaroon kami ng power, Panginoon, na mag-worship, upang magkaroon kami ng power, Panginoon, na ialay namin na walang reservation ang lahat ng meron kami, ang aming buong buhay, Panginoon, sa aming paglilingkod at pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. Dahil ito ang nararapat, Panginoon, sa ginawang pag-aalay mo ng iyong kaisa-isang anak para sa aming kaligtasan. Ang inihingi mo sa amin, kung nakatingin lamang kami sa krus ng aming Panginoong Hesus, ay magiging magaan at isang pribilehiyo sa amin. Kaya naman, tulungan mo po kaming makita namin ng tunay at maranasan namin ang iyong pag-ibig sa krus ng aming Panginoong Hesus para sa luwalhati ng iyong pangalan. Amen. Amen. Tayo po ay tatayo, awitin po natin ang ating closing.